Napapansin ko pag may kinakasal ako, may mga pagkakataon, yung lalaki, habang sinasabi niyo dun sa babae, kailanman hindi kita pagtataksilan. Kung minsan nauutal, nasa samid, kailanman hindi kita... o kaya nabibingi, ano nga yung father? Totoo. Kung minsan, kahit masabi ng diretsyo, kailanman hindi kita magtataksilan. Ang galing. Sa abay, may sisigaw. Woo! Ayaw maniwala. Ito hindi ko gawa-gawa. Kahit yung sinabi ko, hindi ko gawa-gawa yun. Nangyayari yun. Kamakailan, baka nga nanonood sila. Sorry may kinasal kami dyan. Alam naman nila ito, tawa kami ng tawa. Ganyan ang weather ganyan ang panahon. Habang sinasabi ni lalaki dun sa babae, kailanman hindi kita pagtataksilan. Kumulog, kumidlat. Totoo. Tapos si babae, nung yung part na niya ang sinasabi niya, umulan naman ng malakas. Ay, ano to? Buti nga, hindi pa ako pwede magsalita. Kasi kung makapagsasalita ako, baka may mapahiya. Ibig kong sabihin ganito, hindi niyo ba napapansin? Ito, napapansin ko, dami kong kinasal lang ganito. Habang lumalakad yung babae sa aisle, si lalaki, ganyan, umiiyak. Di ba? Kaya ang nangyayari, parang nag-expect na kayo. Habang lumalakad yung babae sa aisle, tinitingnan nyo, titingin kayo sa lalaki. So yung lalaki parang nape-pressure, iyak ba ako? Iyak. Kung bakit gusto ko magsalita, parang gusto ko sabihin ganito, umiiyak ka ngayon, siya naman ang paiiyakin mo pagdating ng panahon. Di ba? Tawa ng tawa mga bitter. Kampi-kampi na. Seriously, let me end by saying this. Ang tindi nung pangako, kailanman, not even once, kailanman, hindi kita pagtataksilan. Lalaki, kaya mo yun? Come on. Kahit isang beses, hindi ka titingin dun sa babae? Ako nga, kung minsan tumitingin, ikaw pa. Ay, ba't ko ba nasabi yun? Ano? Kaya mo kahit minsan hindi? O babae? Kahit minsan, in any forms of unfaithfulness, hindi mo magagawa kahit sa isip at sa puso mo? Kahit minsan, come on, huwag tayo maglokohan. What? Alam mo, alam ko, hindi nyo kaya. Kaya nga kayo, nagpapakasal sa Diyos, naghahawakan kayo ng kamay ng mahalin nyo, kasi sinasabi nyo sa Panginoon, Lord, gagawin namin ang lahat, magpapakabuti kami, iwas kami sa tukso, iwas sa bisyo, lahat gagawin namin. Pero kulang ito. Kailangan namin ng tulong mo. Yun ang ganda ng kasal. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya kasi alam mo, sa sarili mo, hindi nyo kaya. Tama. May mga kinakasal sa simbahan na naghihiwalay. Pero walang kinalaman ng Diyos dyan. Sapat ang grasya ng Diyos. Kung hindi pa kayo kasal dalawa, ikakasal ko kayo. Kahit konti lang tayo, kahit hindi pa kayo mag-donate. Pagkatapos uwi na lang, wala nang handa. Simpleng kasal. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ganyan lang ang kasal ninyo, kahit gaano kasimple yan, yan din ang grasyang tinatanggap ng mga bonggang-bonggang kinakasal. Pare-pareho ng grasya nasa sa tao lang talaga. Walang kinalaman ng Diyos sa pagluloko ng asawa mo. Walang kinalaman ng Diyos doon. Ang kagandahan ng kasal ay nakasalalay sa Diyos. Mas pinagaganda lang kung nakikikooperate ang tao. So pwede ba, wag nating gawing pangit ang kasal na sa totoo lang ay maganda. At wag nating pilit na gawing maganda, ang pangit talaga, ang diborsyo. Okay, pwede mo sabihin, Father, mas maganda ang kalagayan ko ngayon kaysa sa dating asawa ko noon. Kasi ang naisip mo yung pagluloko niya, kung paano hindi nag-work yung relasyon yung dalawa. Paano kung nag-work? Paano kung hindi siya nagloko? Paano kung everything went on very smooth? Kaya hindi mo pwedeng ikumpara. At hindi lahat ng nakikipaghiwalay, nagiging maganda rin ang buhay tulad mo. At paano na-consider mo rin ba ang naging kalagayan ng mga anak mo? O magiging kalagayan ng ibang mga anak ng maghihiwalay ding mga magulang? Come on, marami yan. Sudlong-sudlong yan. Kaya please, hindi ka naman kinokondem ng Diyos. Kahit mamatay ka na hindi ka kasal sa iyong kinakasama,
Basta't ikay naging mabuting tao talaga, I don't think na i-condemn ka ng Diyos. Pero, huwag mong papakailaman ang kanyang utos. Ibang usapan yon. Heaven and earth will pass away, but not my words, not His rules. It will always stand. Besides, mahirap yung madali nga yung batas ng tao. Madaling sundin, pero madali ring abusuhin. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Mainam nang sumunod ka sa utos ng Diyos. Alam mo, sigurado ka, mahirap man, pipilitin kong sundin. Alam niyang makabubuti para sa amin. Kung mag-fail man along the way, siya pa rin naman ang asahan kong kakalinga sa akin. Kapag galing sa Diyos, ilista mo na, pagdasalan mo na lang, yan ay malulubos. Magkakatotoo yan. Kahit gising tayo, do not be afraid to dream. Yung managinip ka, gagaling din ako. Yung managinip o mangarap ka, maayos din ang pamilya ko. Titinurin ng anak ko. Titinurin ang asawa ko. Magkakasundo rin ang mga anak ko. Walang masamang managinip ng ganyan. Kasi kung hindi ka mananaginip, mangangarap ng ganyan kahit gising, baka bangunguting ka kahit gising. Sa dami ng mga problema na iniisip mo. Pasensya na po at nahuli ako. 7 minutes yata. Hindi ko alam kung nanaginip ako eh. Di ba minsan ganun. Hindi mo alam kung nanaginip ka ng tulog o nanaginip ka ng gising. Nananaginip ng gising, nakatulalay sa hangin. Sorry late po. Honestly, yun ang pakiramdam ko. Nanaginip pa ako ng tulog o ng gising. Lahat tayo naginip. May panaginip na masaya, may panaginip na malungkot. May panaginip na maganda. May panaginip na pangit. May mga panaginip na nagkakatotoo. Sino dito, yung nanaginip na umiihi, paggising, alam na. Sino? Taas kamay. Ang lagay ba, ako lang? Ako lang ang aamin? Naku, ewan ko sa inyo. May mga panaginip naman na hindi nagkakatotoo. In fact, mas marami ito. Kaya nga, bago pa mauso yung mga prank na yan, it's a prank! Matagal na tayong napaprank ng ating mga napapaginipan. Yung hinahalikan mo na, nihayapos mo na unan lang pala. O kaya yung natadyakan mo na sa panaginip mo, parang may narinig ka pang, aray! Kala mo nakaganti ka na sa kinainisan mo. Nang magising ka na lang bigla sa sampal ng asawa mo, siya pala natadyakan mo. Kaya may mga panaginip na gusto mong ituloy. Yung nagising ka na, matutulog, habulin ko. Kasi maganda nakatutuwa Parang si Pedro, sabi sa kanyang doktor na kaibigan niya, Dok, alam mo, napaka-strange. Lagi ako nananaginip na nanonood ako ng basketball. Totoo. Lagi. Sabi ng kanyang kaibigang doktor, o sige, bibigyan kita ng gamot para dyan, para hindi ka naman naginip mamaya. Wag muna! Bakit? Sabi ng doktor. Sumagot si Pedro, championship na mamaya On the other hand, may mga panaginip naman na ayaw na nating ituloy. Tulad ng panaginip ng isang babae. Totoo ito Ito yung palitan nila ng text. Sabi nung babae, napaginipan ko si Derek at Ellen. Derek Ramsey ito at Ellen Adarna ito Nag-cheat daw si Derek kay Ellen. At ako yung third party, lol. Nahiya naman ako sa beauty ko. Lol, ako pa talaga. Sa mga medyo may edad na yung lol po ay laugh out loud. Yung tawa ng malakas. Baka kala nyo kasi ulul no? Kaya dapat separate yung Facebook ng mga may edad at saka may mga bata-bata. Tuloy ko. Nag-cheat daw si Derek kay Ellen at ako yung third party. Lol, nahiya naman ako sa beauty ko. Lol, ako pa talaga. Diyos mio, galit na galit sa akin si Ellen. Sorry Ellen, panaginip lang yon. Surprisingly, nag-respond si Ellen Adarna. Oo, talaga si Ellen Adarna ito Sabi ni Ellen, baka pagtulog mo mamaya may part 2 panaginip. Sa part 2, patay ka na sa panaginip mo. Lol, joke. Kaya sagot ng babae, napatawa daw siya ng malakas at saka sinabing, puwisit na panaginip yon, mamaya, pag napaginipan ko uli, lalayuan ko na talaga si Derek. Promise. It is on this regard, yung wonder natin,
yung amusement na nararamdaman natin, yung pagkalito, yung maraming tanong na meron tayo sa panaginip, kaya naisip ko, panaginip ang pag-usapan natin. Lalo pat sa banal na kasulatan, marami rin ang nanaginip. Lalo pat sa banal na kasulatan, walang sinasabi doon na ang Diyos ay hindi nagsasalita sa pamamagitan ng panaginip. In fact, maraming mga personalidad ang nanaginip. And most of these dreams, if not all, have something to do with our salvation history. Sa kaligtasan ng tao. Palagay ko, pinaka-maganda na example ay yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Kung saan nagpakita ang anghel kay Jose sa panaginip. Natutulog dito si San Jose. Hindi ito panaginip ng gising, ha? Okay? Kung saan in-explain ng anghel kay Jose ang pagdadalang tao ni Maria. Kahit wala itong nakakasiping na lalaki. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dito rin in-explain kung sino itong Diyos na si Kristong magkakatawang tao. Napakagandang panaginip. Napakabuting panaginip. Panaginip galing sa Diyos. At panaginip na maliwanag. Hindi mo na kinakailangan, ano yun? Ano yun? Di po ba ito ang gusto natin sa ating mga panaginip? Kung mananaginip lang tayo, Lord, yung masaya, yung maganda, yung mabuti. Ayoko yung matatakot ako. Ayoko yung paggising ko, kinakabahan ako. Ayoko yung malilito ako. Gusto ko maintindihan ko. Di ba? Yan yung basic. Mabuti at maliwanag. Mga kapatid, pwede rin nating maranasan yan sa ating mga mapapanaginipan kung isa sa alang-alang natin ang dalawang bagay na ito. Ready na ba kayo? Huwag muna kayong matulog. Ito na, sasabihin ko. Baka kayo managinip. Sige. Ang una, batay sa Ebanghelyo, si San Jose ay matuwid. Pag sinabing matuwid, mabuting tao. Laging sumusunod sa Diyos. Laging nagninilay ng salita ng Diyos. Namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang kanyang panaginip ay mabuti. Mga kapatid, kahit ito sasabihin ng mga doktor, na usually, madalas, oftentimes, yung ating napapaginipan, ito yung madalas nating ginagawa, sinasabi at disposisyon ng ating buhay habang tayo'y gising. It is what we feed our minds, our hearts that resurface during our dreams. Kaya nga, kapag gising ka at takot ka ng takot, most likely, magiging nakatatakot ang panaginip mo. Kapag lagi kang masayahin, most likely, masaya ang magiging panaginip mo. Kapag lagi kang galit at bastos, most likely, ganun din ang mapapaginipan mo. Kaya mag-ingat tayo sa kung ano ang ini-stack natin sa isip at sa puso natin. Nevertheless, hindi naman laging ganun, ha? Hindi naman ibig sabihin, pag mabuti kang tao, laging mabuti ang iyong panaginip. At kung masama kang tao, masama rin ang iyong magiging panaginip. Remember sa Bible, may mga Pharaoh, may mga Farao na hindi naniniwala sa Diyos na nakapanaginip din na galing sa Diyos. Okay? Ang sinasabi lamang natin, most frequently, most likely. Kaya nga, dahil wala namang specific na pattern talaga, although most likely lang yung sinabi ko, kailangan talaga nating maunawaan ng ating panaginip. Kung ito ba'y mabuting panaginip na galing sa Diyos, ibig sabihin, dapat mong pag-isipan. O kung ito ba'y hindi mabuting panaginip, o isa lang sa mga panaginip natin na wala lang, na hindi na natin dapat pang paglaanan, pagtuunan ng kaisipan. Natatanong-tanong ko pa, ano ba yun? Ano ba yun? Okay? Kasi marami ang mag-feeling expert dyan sa pag-interpret ng panaginip. O kahit sino, tanungin mo, ay, ganito yan, Mare. Nakaw, Mare, ganito yan. Ay, ba't may ganon? Kapag nanaginip ka daw na meron kang mga coins na silver, ang ibig sabihin nun, magkakapera ka. Kapag nanaginip ka naman daw na ang coins na hawak mo ay gold, ay tumaya ka sa wedding o kaya sa loto, most likely mananalo ka. Kapag nanaginip ka naman daw na nahuhulog ka, ang ibig sabihin, huwag ka munang mag-i-invest sa kahit sino o sa kahit ano. Kasi mabibigo ka. Kapag nanaginip ka naman daw ng nalalagasan ka ng ngipin, huwag kang mag-alala, hindi ibig sabihin mamamatay ka na agad. Unti-unti. Yun ang nakita ko yun ang narinig ko Kasi ang sabi, hindi naman daw agad-agad mamamatay ka, hindi ibig sabihin mamamatay ka, pero mag-iingat ka kapag sa panaginip mo daw, nabungi yung ngipin mo sa harap. Kasi ibig sabihin po pwede kang maaksidente at po pwedeng ikamatay. So ganun din. Ay, mainam pa pala'y bungal. Mainam pa pala'y walang ngipin, walang mamamatay. Anyway, again, based on our gospel reading, isipin po ninyo,
yung panaginip ni Jose ay maganda at malinaw. Bakit? Galing sa Diyos eh. Pag galing sa Diyos, maliwanag yan. Sapagkat kung ito ay may kinalaman talaga sa ating kaligtasan, hindi naman magpapanaginip ang Diyos sa atin ng wala lang, ay, sige, gusto ko lang. Hindi. May sense yan. Kung yan ay may kinalaman sa ating kaligtasan, hindi na tayo mahihirapang intindihin pa yan. Ikaw ba? Kung may sasabihin ka sa isang tao na para sa kaligtasan nito, pahihirapan mo ba siya? Ay, meron ako sasabihin sa iyo, naku, delikado buhay mo para sa kaligtasan mo. Ano yun? Pinoy henyo muna tayo, Pinoy henyo. Hindi, sasabihin mo na agad. Ganun ang Diyos. Maliwanag. Ngayon, kung medyo malabo, naku, lilinaw yan. Paano lilinaw yan? Magtanong ka kung sin, hindi. Tanungin mo ang salita ng Diyos. I-validate mo sa mga napag-aaralan mo sa Bible, sa mga naririnig mo, sa mga pagninilay mo sa banal na kasulatan. I-validate mo gamit ang something that is true, something that is beautiful, something that is just, something that is right. Banal na kasulatan. Sapagkat si Joseph mismo ang magsasabi, hindi si Joseph na naging tatay-tatayan ni Jesus. Hindi Joseph in the Old Testament. Si Joseph na nag-i-interpret ng mga dreams. Joseph the dreamer in the Old Testament. Okay? Siya mismo ang magsasabi sa Genesis 40 verse 9, tanging ang Diyos lamang ang nakapagpapaunawa sa atin ng mga panaginip. You see, kahit siya na expert sa pag-i-interpret ng mga dreams, ang sasabihin niya, ang Diyos lamang ang nakapag-i-interpret at makapagpapaunawa sa atin ng ating mga panaginip. Kaya mahalaga na tayo isang taong matuwid. Kaya mahalaga na tayo'y isang taong nakikinig sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Tulad din Saint Joseph. Mas maintindihan natin Mas mag-gauge natin ito galing sa Diyos. Pagtutunan ko ng pansin, ito hindi. Tulad ng iba ng mga panaginip. Tingnan po ninyo, ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesus sa John 10 verse 5, my sheep know me. They don't listen to the voice of strangers. Nakikilala ko ng aking mga tupa. Kilala nila ang boses ko. Hindi sila makikinig sa iba. So napakahalaga na tayo ay namumuhay ng matuwid, namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Nung marinig ni Jose sa panaginip yung mensahe, hindi na siya nag-isip, galing ba ito sa Diyos? Hindi na siya nagtanong-tanong kung saan. Alam na niya, kilala niya ang boses ng Diyos. So dapat ganun din tayo para matiyak natin na ang ating panaginip man ng tulog o gising ay galing sa Diyos. Kapag galing sa Diyos, ilistang mo na, pagdasalan mo na lang, yan ay malulubos. Magkakatotoo yan. Dahil totoo na yan sa isip at sa puso ng Diyos. Bago magsimbang gabi, may nag-post ng ganito. Yung picture ng dating chapel natin, kung saan tayo nagsimula, sa ibaba, yung picture ng, simbahan. Noong una, hindi ko pinapansin yan. Bakit? Parang wala namang big deal. Bakit? Kasi ang alam ko, ito na ang second time nating magsimbang gabi dito. Yun ang alam ko. Ngayon, ang daming nag-share. Ang daming nagpo-post. May mga caption pa, praise God, hindi ako makapaniwala. Ang galing talaga ng Diyos. Proyekto ng Diyos. Medyo nag-isip na ako, bakit? Ano bang big deal? Second time na naman nating magmisa dito sa simbang gabi. Nagtanong-tanong na ako. At doon ko napagtanto, Father, ito ang first time. Ito. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Doon na ako kinilabutan. Doon na ako naiyak. First time. Pero akala ko totoo na nangyayari na ito. Sa isip ko totoo na nangyayari na ito. Hindi ko alam kung ito'y produkto lamang ng panaginip ko. Either tulog ba ako o gising ba ako? Kasi kahit gising ako noon, nananaginip ako ng magmimisa rin tayo sa isang maayos, maaliwala sa simbahan. So come to think of it, kahit na ito'y first time pa lang nating magmisa dito, sa totoo lang, nangyari na talaga ito. Bakit? Kasi ito man ay panaginip lang natin. Lalong-lalo na ako, tulog man ako o gising. Ang panaginip na ito ay galing sa Diyos na pinaisip niya sa atin. Pinapanaginip niya sa atin. At kapag galing sa Diyos, mangyayari, malulubos. I don't know with you, pero nang simulang mapaginipan ko ito, tulog man ako o gising, naniwala na akong mangyayari ang eksenang ito. Sapagkat ito ay hindi ko lang panaginip, ito ay galing sa Diyos at kapag galing sa Kanya,
magkakatotoong talaga. Amen? Kaya, wag tayong matatakot na managinip. I understand, nagdadasal tayo. Pero sana, wag yung dasal na, kasi may naririnig akong ganun eh. Magdasal ka nang hindi ka managinip. I-qualify natin. Magdasal ka para hindi ka managinip ng masama. Okay? Pero kung, Lord, kung mananaginip ako, normal naman ang panaginip. Sana galing sa iyo. Yung paliwanag, yung mabuti. Yung plano mo para sa akin at para sa pamilya ko. Lalo na ngayon, Panginoon, na dami kong problema. Hindi ko alam kung saan pupunta ang lahat ng ito. Alam kong may maganda kang plano para sa akin. Ipapanaginip mo nga sa akin. Tulog man ako o gising. Kahit gising tayo, do not be afraid to dream. Yung managinip ka, gagaling din ako. Yung managinip o mangarap ka, maayos din ang pamilya ko. Titinurin ng anak ko, titinurin ang asawa ko, magkakasundo rin ang mga anak ko. Walang masamang managinip ng ganyan kasi kung hindi ka mananaginip, mangangarap ng ganyan kahit gising, baka bangunguting ka kahit gising sa dami ng mga problema na iniisip mo. And so, do not be afraid to dream. Kang takot managinip. Basta, tulad ni San Jose, maging matuwid, magpakabuti, para maging mabuti rin ang ating panaginip. At upang matulungan tayo ng Diyos, not just to interpret it, but also to realize it. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.